Congressman Sandro Marcos, lumabas ang genius mind, nilampaso si Kung Kiko Barsaga at pinuri ng mga kapwa kongresista. Ano tong ginawa mo? Nakakagulat naman. Sandro Marcos, nilampaso si Kiko Barsaga, pero paano niya ginawa? Sa puntong ito, nais kong ipabot ang aking pong taus-pusong pasasalamat sa ating majority block sa pinamumunuan ng ating majority floor leader, Sandro Marcos. Salamat sa inyong pagkakaisa, tiyaga at malasakit sa proseso. To the Committee on Rules, who helped shepherd the deliberations, led by our brilliant majority leader, Ferdinand Alexander Marcos. May mga eksenang kahit hindi mo inaasahan, bigla kang mapapahinto. Paano niya nagawa yun? Ganon eksakto ang reaksyon ng mga kongresista nang makita nila kung paano lumabas ang genius mind ni Sandro Marcos sa gitna ng tensyonado at matinding deliberasyon ng 2026 national budget. Pero teka muna, hindi ito simpleng kwento ng talino. Ito yung klaseng laban na hindi mo agad malalaman kung paano natapos hanggat hindi mo naririnig ang buong istorya. Ang tahimik pero mapanganib na simula. Habang ang iba ay abala sa politika, tahimik lang si Sandro Marcos sa gilid. Walang sigaw, walang yabang, pero may plano. Habang umiikot ang usapan sa 6.793 na trilyong pisong budget, may mga nagbabantay. Isa doon si Congressman Kiko Barsaga, kilalang matulis sa pag-uupos sa mga Marcos. Pero sa halip na magpa-apekto, kalmado si Sandro. Walang pikon, walang patol. Ang tanging armas niya, disiplina, data at deadly precision sa salita. Ang Congress Meow moment noong tinroll ni Barsaga si Sandro sa plenaryo. Oo, yung tawag na Congress Meow. Akala ng lahat madidiskaril ang batang Marcos, pero hindi siya natinag. Instead, mas lalo siyang tumibay. While others laugh, he focused. Therefore, imbes na maging meme, naging moment of mastery ito para sa kanya. Any words, sir, any words. Meow meow. At ito ang big reveal. Pagdating ng boto sa 2026 General Appropriations Bill, 287 ang nag-yes, at sa likod ng tagumpay na yun, hindi lang pangalan ni Sandro ang nabanggit. Speaker Pochiti mismo ang pumuri. To our majority floor leader Sandro Marcos, thank you for your unity, perseverance, and dedication. Sa puntong ito, nais kong ipabot ang aking pong taus-pusong pasasalamat sa ating majority block sa pinamumunuan ng ating majority floor leader, Sandro Marcos. Salamat sa inyong pagkakaisa, tiyaga at malasakit sa proseso. Hindi lang yun. Si Representative Mika Swansing pa mismo nagsabi, led by our brilliant majority leader, Ferdinand Alexander Marcos. Brilliant? Hindi dahil anak siya ng presidente, kundi dahil pinatunayan niya na may sarili siyang utak at sariling diskarte. To the Committee on Rules, who helped shepherd the deliberations, led by our brilliant majority leader, Ferdinand Alexander Marcos. At ang twist sa likod ng tagumpay, remember September 17, yung araw na nag-resign si Martin Romualdez bilang speaker. Chaotic, tense, halos mabuwag ang majority block. Pero may isang taong naglagay ng pandikit para manatiling buo ang lahat. Yes, si Sandro mismo. Habang ang iba nag-aaway, siya tahimik na nag-organisa. Therefore, nung bumalik ang order, siya rin ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang trabaho. The Genius Unmasked. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang ipagyabang ang talino mo para tawagin kang brilliant. Pero sapat na yung tahimik pero matibay. Yung marunong humawak ng tensyon at yung alam kung kailan lalaban at kailan tatahimik. That's Sandro Marcos during the 2026 budget process. Nilampaso hindi lamang si Kiko Barsaga, kundi ang ilang mambabatas. Hindi sa sigawan, kundi sa strategy, presence of mind at respeto sa proseso. Pero sino nga ba talaga siya? Kaya tanong ng marami ngayon, kung ganito kagaling ang batang Marcos sa loob ng Kongreso, ano pa kaya ang kaya niyang gawin sa labas nito? He didn't just survive the chaos, he commanded it. Pero ito pala ang simula. Therefore, handa ka na ba sa susunod na galaw ng brilliant Sandro Marcos? Have mercy, O God, at purihin
ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng tagumpay, kapangyarihan at katalinuhan, may isang mas dakilang aral. Hindi lang tungkol sa kung gaano kagaling sa pakikipagdebate, kundi kung gaano ka marunong magpakumbaba. Because brilliance without grace is just noise without purpose. At dito papasok ang mas malalim na mensahe. Isang paalala mula sa aklat ni Lucas, chapter 18 verse 14. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito na nagpapakumbaba ang siyang ibinangon ng Diyos, ngunit ang nagmamataas ay ibinaba niya. Si Sandro Marcos ay pinuri sa Kongreso, pero ang ating Panginoong Hesus, siya ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagtatagumpay kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa Kanya may grasya kahit tayo ay nagkamali. Sa Kanya may awa kahit tayo ay bumagsak. At sa Kanya may hustisya kahit parang walang katarungan sa mundo. Mga kaibigan, kapatid, baka ikaw din pagod na sa pagkikipaglaban araw-araw. Laging nasa debate ng buhay, pero naisip mo na ba paano kung isuko mo muna lahat sa ating Panginoong Hesus? Kahit minsan ang totoong talino ay hindi sa kung paano ka manalo, kundi kung paano mo kilalanin kung sino ang tunay na may hawak ng lahat. At ito ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung naririnig mo ito ngayon, ito ang panahon para lumapit, magpatawad at sumuko sa Kanya. Hindi bilang mahina, kundi bilang anak na gustong magpahinga sa yakap ng Ama. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa kabila ng aming pagkukulang. Turuan niyo po kaming maging katulad ng aming Panginoong Hesus, mapagkumbaba sa tagumpay, matatag sa pagsubok at tapat sa paglilingkod. Gabayan niyo po kami sa bawat desisyon at punuin niyo po ang aming mga puso ng kapayapaan na galing sa iyo lamang. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin. At pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang